Good evening po. It's 8:45 na at share ko po sa inyo ang aking screen muna. Okay. So tayo po saglit ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ng buong puso at buong pagpapakumbaba. At sa mga oras na ito ay muli po naming hinihiling na kami gabayan mo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako, O Diyos, na ito ay maihag ko na maayos, maliwanag, at nawa ang dalangin ko rin, ito po ay maintindihan ng lahat. Salamat aming Ama sa kabutihan at katapatan mo sa amin at sa mga biyaya at pagpapala mo na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating discussion on law and grace, the truth about Paul's letters, ay nadaanan po natin bilang introduction ang Acts chapter 10 na may kinalaman sa vision ni Peter. At ang huling tinalakay natin ay tungkol sa Acts chapter 15. Dito po tayo nagtapos nung nakaraang Biyernes. Ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa legalism at obedience. So, kapag ka po ang kaligtasan ay sinisikap ng tao na kanyang matagpuan sa pamamagitan ng gawa, ito po ang tinatawag nating legalism. At nakita natin sa Acts chapter 15 na ito ay nireject ng mga apostles at sila po ay nagkasundo na ito ay alisin yung burden sa mga Gentiles tungkol po sa pagsunod sa batas na nagiging daan para sa kaligtasan. So, kaya niliwanag po nila na ang kaligtasan is by faith. And of course, pag ang isang tao ay ligtas na dahil sa kanyang pananampalataya, then ito po ay nagre-require ng obedience by following God's commands. Okay, so in conclusion, Acts chapter 15 addresses salvation by works versus salvation by faith. And it does not introduce a debate about abolishing the law. Kasi nabanggit ko nga po nung last Friday na ang Acts chapter 15 ang ginagamit na pang-justify na inabolish na daw ang law ni Moses. Pero nakita po natin sa ating huling pag-aaral na pinagtibay pa nga ang law ni Moses, hindi inabolish. Pero niliwanag nila na hindi requirement ang pagsunod sa law ni Moses para maligtas. Kung ikaw ay isang ligtas na, kailangan sumusunod ka sa batas ni Moses. So the council rejects works-based salvation. And they affirms faith as the basis of salvation and encourages progressive obedience through learning. Nakita ho natin na tuwing Sabat ay binabasa pa nga nila ang law ni Moses at itinuturo ito para lumago yung mga Gentiles, no?
At bilang panimula, binigyan sila ng 4 commands as a starting point, but not the final expectation. So kaya sila ay nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral ng Torah. At yun ang ginagawa ng mga apostles, no? At nakita natin, yan din ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para i-correct yung mga Pharisees and Sadducees na mas binigyan ng emphasis ang kanilang tradition over the Word of God or over the Torah. So, ngayong Biyernes pong ito ay tatalakayin na natin yung part 1, which is the majority ever wrong? No? At bilang pasimula po ay nais kong i-reiterate ang purpose ng pag-aaral nating ito. Gusto nating i-challenge yung untested assumptions about Scripture, especially concerning Paul and the law. So, specifically, tatalakayin po natin dito yung mga difficult passages sa mga letters ni Paul na misinterpret ng marami, no? At nais din po natin na bilang mga mananampalataya ay suriin nating mabuti ang mga doctrine na ating pinaniniwalaan sa mahabang panahon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po sa opinyon ng maraming tao, sa opinyon ng mga sikat na author or pastor, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And of course, as usual, we want to address yung perceived contradictions about faith, grace, law, and obedience. So, marami po ang nag-aakala na nagkakaroon ng contradiction ang faith, no? At ang law, ang grace, ang obedience. Pero sa totoo lang po, hindi sila nagkakaroon ng contradictions. Hindi sila nagkakaroon contradiction, kundi nagko-complement pa nga sila sa isa't isa. And we were told in 1 Thessalonians 5:21 that we have to test everything, no? Huwag natin basta na lang paniwalaan dahil yun ang pinaniniwalaan ng karamihan, o dahil yun ang itinuturo ng isang sikat na pastor, isang sikat na author, no? O isang taong magaling magsalita, mataas ang pinag-aralan, matalino. We have to test everything sapagkat naniniwala po ako na sa ating pong kapanahunan ay wala ni isa mang pastor or mangangaral na 100% talaga ay na-interpret ang scriptures according doon sa pagkasulat ng mga panahon ng Old Testament at ng New Testament. Okay, kaya patuloy ang ating pag-aaral. Kaya kung along the way nakita natin meron tayong matagal na pinaniwalaan pero nung sinuri nating mabuti using the scriptures ay medyo sablay pala. So wag tayong mahiya, wag tayong matakot na aminin kung yun ang pagkaunawa natin noon. At wag tayong mahiyang i-correct, no? So wag nating hayaan na alam na nating mali dahil ayaw lang nating mapahiya ay paninindigan pa natin na palulusutan pa natin. Wag lang tayong mapahiya. Pero ganun talaga, nag-aaral tayo. At salamat sa Diyos dahil matyaga naman tayong tinuturuan ng ating Panginoon. Okay? So, sa ikalawang bahagi po, no, yung unang bahagi ko ay yung introduction natin na Acts chapter 10 at saka Acts chapter 15. And sa pangalawang bahagi po ay
yung faith, salvation, and obedience. So we have learned already that salvation is by faith alone, not by works. No question about it. No, this is clear to us already, at hindi na ho natin kailangan pang paulit-ulitin ito. Okay? But please do not forget na genuine faith produces obedience. Bagamat hindi po daan sa kaligtasan ang mga gawa, kundi ang pananampalataya lang. Pero hindi natin pwedeng isa-isang tabi ang ating obedience dahil yun ang ebidensya ng ating pananampalataya, no? So makikita po natin dito na ang works ay correlational, not causal to salvation. Again, hindi po ang works ang dahilan ng ating pagkaligtas. His works is not causal to salvation, but correlational. So, hindi rin pwede nating isa-isang tabi ang works dahil may kaugnayan siya sa ating pong pananampalataya. At yun na nga po, ang tunay na pananampalataya ay kinakikitaan ng pagsunod sa mga iniutos ng Diyos. Okay? Yun po yung ebidensya natin na tayo may totoong pananampalataya kung kinakikitaan tayo ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya dyan sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, salvation is by grace through faith. And in James chapter 2 verse 17 and verse 26, it says faith without works is dead. And in Romans 3:31, faith does not nullify the law. Tingnan natin yung scriptures. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Klaro po yun. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. And in James 2:17, sabi naman dyan, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. So, klaro po doon, no? Na kailangan ay meron pong gawa na kaakibat yung ating pananampalataya. Okay? Kasi kung walang gawa na kaakibat yung ating pananampalataya, then yung ating pananampalataya po ay sang-ayon kay James is dead. And in verse 26, chapter 2 of the book of James, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Okay? Kaya laging, kumbaga, magkaugnay sila, correlational sila. Hindi sila pwedeng maghiwalay. No? Pag sinabi mong may pananampalataya ka, then ang preba mo, no, ang proof mo na totoong may pananampalataya ka ay yung gawa, yung obedience. Obedience to what? Obedience to the Torah, obedience to the law of God. So, in Romans 3:31 it says, do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. So si Paul naman, no, itatapon ba natin yung batas dahil sa faith natin? Sabi niya, by no means. By no means. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng itapon, hindi natin pwedeng ibaliwalain. I-uphold pa nga natin yon. Dahil again, ulitin ko po, sa pamamagitan ng pagsunod sa law of Moses or sa Torah, ay nagpapatunay ito at nagpapatibay na tayo nga ay may pananampalataya at tayo ay ligtas. Now, let's talk about the role of the Holy Spirit. The Spirit leads believers into truth, not away from God's instructions. So ito po ang maganda kasi ang banal na Espiritu, siya po yung very active, no, in leading us into truth. Kaya matyaga tayong ginagabayan ng banal na Espiritu sa katotohanan at dinadala niya tayo sa salita ng Diyos. Kaya siya po yung gagabay sa ating mga mananampalataya.
at hindi tayo hindi siya nagliligaw sa atin. So kung naliligaw tayo, kaninong kasalanan? Hindi kasalanan ng Espiritu Santo. Tayo po, dahil meron naman tayong freedom to believe or not to believe, no? Kaya nga po ang ginawa ng Diyos, yung pong Old Covenant, which is yung law, yun yung ang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita, is what they call the Old Covenant, no? Pero tinawag itong New Covenant hindi dahil pinalitan yung luma, kaya bago na siya ngayon. At hindi dahil siya ay bago, kakaiba na siya doon sa luma. Hindi po. No, yung Old Covenant at New Covenant parehas lang. Pero ang pagkakaiba po kaya naging New Covenant, ito ay inilagay na kaya sabi diyan, the New Covenant writes God's law on the heart rather than abolishing it. So, inilagay na po sa puso ng mananampalataya ang batas ng Diyos. Kaya ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, siya ay nagli-lead sa atin doon. No? Hindi ho tayo hinihiwalay ng Holy Spirit sa law of God or sa law ni Moses. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin patungo doon, and that is what they call the New Covenant. So let's read some scriptures in Ezekiel 36, Jeremiah 31. Sabi po dyan, sa Ezekiel 36, 26-27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Now, ang sabi dyan, ulitin ko lang, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees. Ano po yung tinutukoy na decrease niya rito? At ang sabi dyan, and be careful to keep my laws. So ano po yung tinutukoy na decrease and laws dito? Wala pong iba kundi yung Torah kasi wala naman po silang ibang Bible noon. Wala naman silang ibang libro noon kundi yung pong Torah nila na sinulat ni Moses. Kaya yung sinasabi dito ni Ezekiel, no? I will put my spirit in you. Ito yung sabi ng Diyos sa kanya, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees. So again, referring to the Torah, referring to the Old Testament. Kaya po talagang we cannot get rid of the Old Testament. We cannot set aside the Old Testament or the Torah. No? In Jeremiah 31 verse 33, it says, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. And I will be their God, and they will be my people. So very clear ho, no? Na ang tinutukoy na law dito ay walang iba kundi yung Torah. I will put my law, my Torah in their minds and write it on their hearts. And I will be their God, and they will be my people. So that is God's covenant to them, no? Which is also true to us even nowadays. In John chapter 16 verse 13, it says, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Kailan po dumating ang Spirit of truth sa atin? When we repented of our sins and when we receive Jesus Christ into our hearts, no? When we surrender our life to Him and He received us to Himself. That is when the Holy Spirit comes to us, no? And then sabi diyan, He will guide you into all the truth. So the Holy Spirit who is living in us will guide us into all the truth. Saang truth po yon? Walang iba kundi yung Torah. That's the truth na tinutukoy diyan. For He will not speak on His own authority. No? For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come.
Where it is written, it is in the Old Testament, in the Torah. And of course, the future is written in the New Testament, particularly in the book of Revelation. So who is revealing it to us, mga kapatid? Who is guiding us into all the truth? Who is guiding us into the truth of God, which is the Torah? None other than the Holy Spirit Himself. No? He has given us the Holy Spirit. And so kaya po patuloy tayo na ginagabayan ng banal na Espiritu para tayo po ay matuto, tayo ay mabuksan ang ating isipan, magkaroon tayo ng kaliwanagan sa salita ng Diyos. Kaya po, salamat sa Diyos at salamat sa banal na Espiritu dahil nandiyan dyan ang banal na Espiritu upang gabayan tayo into the truth of God. Kaya hindi po como ang majority ay yun ang pinaniniwalaan, ayun na yung truth. Ang ipinapangaral ng isang magaling na mangangaral, kilalang mangangaral, kilalang author, hindi automatic na yung kagad ang truth. Natatandaan ko po noon marami ho sa atin na born again in the 1980s. At marami rin sa atin na basta kilala yung preacher, pinaniniwalaan na natin kagad. Hindi tayo nagtatanong, tayo nagsasaliksik, basta ano lang tayo, tanggap lang ng tanggap tayo ng mga panahon na yon. Pag napabalitang merong darating na sikat na evangelist, pupuntahan natin. Pag may nabalitaan nagpapagaling, punta tayo, di ba? So, and then invite dito, invite doon, kung sino-sino tumatayo sa harapan ng ating pulpito, sa ating simbahan, at dahil Christian, pinaniniwalaan na kagad natin. Mga celebrities, mga sikat na tao, pag nag-testify, nagsalita sa harapan ng publiko, dahil alam natin, born again, pinaniniwalaan na kagad natin. Mga kanta, pag kilala natin, Christian ang kumanta niyan, Christian ang nag-compose niyan, pinaniniwalaan na kagad natin na theologically sound yung kanta. Inakanta na kagad natin. So, tayo, mga na-born again noong mga 1980s. So, ganyan ho tayo ka-uhaw noon noong mga panahon na yon. Talagang ano tayo, masigasig at tanggap ng tanggap. Pero, habang tumatagal po yung panahon, tumatanda tayo bilang born again Christian, unti-unti po, no, nabubuksan tayo, nagkakaroon tayo ng kaalaman, and I believe it is the Spirit of God leading us into all truth. Unti-unti po, binubuksan ng Diyos ang isipan natin. Unti-unti, binibigyan tayo ng kaliwanagan. It is the Holy Spirit doing that. So kaya, sisimula na tayong magtanong, totoo ba yung sinabi ni ganitong pastor? Totoo ba yung isinulat niyang libro na ganito? Sinusuri na natin siya. Hindi katulad nun, tanggap lang tayo ng tanggap. Ngayon po ay sinusuri na natin siya. Totoo ba or hindi? Nakabase ba ito sa scripture or hindi? Nagtatanong na tayo, nagsasaliksik na tayo, nag-aaral na tayo. At unti-unti lumalalim na tayo. Unti-unti lumalawak ang ating kaalaman. So it is the Holy Spirit doing His work in us. Yan po yung role ng Holy Spirit sa atin. So kaya ang question, is the majority ever wrong? Well, makikita po natin sa ating mga patuloy na pag-aaral na maraming pinaniwalaan ng majority na hindi pala tama. No? Well, hindi ho natin sila sinisisi dahil kasama rin tayo doon. Kundi, we are just stating the fact. Yun po yung totoong nangyayari. At kaya makikita natin na karamihan nagiging emotional lang ang tao. Sa yung mga hindi nagsasaliksik, yung mga hindi nag-aaral, yung mga naniniwala lang basta-basta, sila po yung madaling matisod, sila po yung madaling umayaw, sila po yung madaling mag-give up, no? Kasi walang masyadong lalim ang kanilang pananampalataya.
So, point number 4 is the problem of doctrinal error. Error arises when faith is placed in men or in tradition or institutions rather than scripture. Ako po ay dumating sa punto kasi I started with an evangelical pastor, no? American evangelical pastor. And then, nung mga time na yon ay talagang yung lang sinasabi niya, pinaniniwalaan ko na yun ang totoo. Pero nung ako po ay napunta sa Word for the Word, ang Word for the Word is Pentecostal. Then binabatikos ko, hindi naman binabatikos, kundi parang para sa akin, mali yung mga Baptist. Ang tama lang yung Pentecostal. So, at ang kalaunan, kaaral at kasasaliksik ng salita ng Diyos, unti-unti nakita ko na may mga may mga hindi tugma doon sa mga nakasanayan at nakaugalian sa Pentecostal. So, kaya saan nag-a-arise ang error? Hindi po sa salita ng Diyos, no, kundi pag ang pananampalataya ay inilagak na natin sa tao. No, magaling kasi mag-preach, magaling matalino, minsan pagka magaling mag-English, believe na tayo. O sa mga tradisyon. No, marami pong tradisyon ang mga kanya-kanyang denomination at mas nabibigyan pa ng emphasis ang tradisyon. No, yung mga institution na mga kasi ang kumbaga ang Church of God ay more than 100 years na. So institusyon na siya. Mas kaya pinaniniwalaan natin na tama na lahat ang sinasabi nila. But sa malalim na pagsusuri, makikita po natin na may mga hindi rin pala tama, no? So God's word is never wrong. Wala pong mali sa salita ng Diyos. Misunderstanding comes from human interpretation. Doon nagmumula, no, ang ang error. Pagdating na nagkaroon na ng misunderstanding dahil sa human interpretation. At hanggang ngayon no, ay patuloy na pinagdidibatihan ng maraming mga Kristiyano ang iba't ibang doktrina. Okay, so and please remember, God is not the author of confusion. Hindi siya ang nagko-confuse sa atin. Ang nagko-confuse sa atin ay ang ating sarili, ang mga tao, ang tradisyon, ang institusyon, no? Sabi nga sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. For God is not a God of confusion. So kaya kung may kalituhan man, may misunderstanding man, ay hindi sa Diyos nagmula yan, at yan ay nagmula sa tao, nagmula sa tradisyon, nagmula sa mga institusyon, hindi galing sa Diyos. At salamat dahil nandyan pa rin po ang Holy Spirit. Ginaguide tayo, nililid tayo para mapunta tayo sa truth ng salita ng Diyos. So, Scripture commands correction and rebuke when error is present. So, isa pong mahirap gawin, no? Pero dapat ay kung meron pong nakita tayong mali, ang scripture po ay inutusan tayong itama ito. So kaya, pero alam ko po hindi tayo ganun katapang na halimbawa po mayroong nagturo sa harapan natin, alam na nating sablay, hindi tayo ganun ka-bold, ka-direct, para lapitan agad yung tao at sabihin mali yung itinuro mo, no? I-challenge yung tao. Kadalasan mananahimik na lang tayo, hindi kikibo, pag uwi sa bahay tsaka pag-uusapan, or pagtalikod dun ng tao ay tsaka pag-uusapan, no? And refusing to correct allows
sin and error to continue unchecked. Kaya lahat po tayo, including myself, kung nakita nyo po na mali ang mga tinuturo namin ni Pastor Ed o ng mga Bible study leaders natin, bagamat again, ulitin ko po, may kinalaman ito siguro sa kultura natin, hindi natin basta makorek yung tao. Kasi ayaw nating mapahiya siya, ayaw nating magkaroon tayo ng diferensyahan, ayaw nating magkaroon ng ano po, no, ng hindi pagkakaunawaan, kaya tatahimik na lang tayo. Pero hahayaan ba natin na magpatuloy na mali ang itinuturo sa atin, mali ang pinakikinggan natin? So palalampasin na lang ba natin yon? Okay? So sabi po sa Titus 2:15, no? These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Bilin ito ni Paul kay Titus eh. Exhort and rebuke with all authority. No? Where is your authority coming from? It is from the Word of God. Kaya nga, yun po yung sinasabi ko kanina, no? Na itetest natin ang mga doctrines na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun yung authority natin. Okay? In 1 Timothy 5:20, sabi diyan, them that sin, rebuke before all. Sabi ni Paul kay Timothy, yung mga nagkakasala, no? Them that sin, harap-harapan, hayagan, naggumagawa ng kasalanan, sabi ni Paul kay Timothy, rebuke them so that others may also fear. Pag hindi natin ni-rebuke, maaaring ang maging tingin ng ibang tao ay okay lang pala yun. Kasi hindi naman siya ni-rebuke. Pinapayagan naman pala yung ganoon. Lalo na kung medyo hindi pa mature yung yung believer at nakita ng gano'n, okay pala dito sa church yung ganoon. Hindi pala masama yun, hindi pala kasalanan. Because hindi nire-rebuke, hindi kinokorek. Okay? So kaya kung nakita po natin na it is going against the Word of God, then let us not be afraid and let us not be ashamed to rebuke the person, no? Para po hindi magpatuloy yung mali. Now let's look at some lessons from the Pharisees. The Pharisees possess Scripture but nullified it through tradition. Ito po mga Pharisees ay aral na aral sila diyan sa Scripture, no? Ay kaya lang ho, nakita natin sa pag-aaral natin ng New Testament na mas binigyan ng diin at ng importance yung kanilang mga tradisyon. Sa katunayan, kapag hindi ka na sumusunod dun sa tradisyon, sa kanila, yun ay malaking kasalanan na. Nabaliwala na po yung Scripture, nabaliwala yung Torah. Kaya yan po yung naging misyon din ng Panginoong Jesucristo na i-correct yung mga Pharisees na yan. Ibalik sila doon sa Torah, hindi doon sa tradisyon nila. Kaya po sila nagbanggaan nun dahil ibinabalik ng Panginoong Yesus yung mga tao sa Torah, yung mga Pharisees naman ini-insist yung tradition nila. So even Jesus Christ affirmed Moses' writings as the Word of God. Pinagtibay mismo ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga sinulat ni Moses, in particular the Torah, ay salita yun ng Diyos. No? Salita po ng Diyos yon. And teaching Scripture while practicing contrary to this tradition is hypocrisy. So, ibig sabihin, tuturo sila ng Scripture, pero hindi naman yun ang ipinapamuhay nila. So, ibig sabihin,
yun ay hayagang hypocrisy. Sabi po sa Matthew 23, 2-3, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. Now, pag sinabi pong they sit in Moses' seat, kasi sa kanila pong synagogue, sa kanilang kalagitan, sa kanilang pagtitipon, lagi po silang merong may upuan sila na bakante. At yung pong upuan na yon ay nakalaan para kay Moses. No? So kaya sabi diyan, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat where they would read the Torah. So binabasa po nila kung ano yung sinulat ni Moses na yun. So you must obey them and do everything they tell you. Sabi rito sa Matthew 23 verse 2 and 3, no? The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat where they would read the Torah. So you must obey them and do everything they tell you when they are reading the Torah, the law of God. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. So, babasahin nila yung Torah, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, sundin nyo yun, gawin nyo yun. Pero huwag nyong gawin yung ginagawa ng mga Pharisees. Kasi kung ano yung pinipreach nila, hindi yun ang sinusunod nila, kasi mas nangingibabaw ang tradisyon nila. Mas binibigyan nila ng mataas na pagpapahalaga ang kanilang tradisyon kaysa sa Torah. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanila, pagdating sa synagogue, babasahin nila yon, pakinggan nyo, gawin nyo yon kung ano yung binabasa. Pero huwag yung gagawin yung pinapractice nila. No? So, ibig sabihin, talagang yung mga Pharisees ay mga hypocrites. Di ba? In Isaiah chapter 5 verse 20, it says, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. That is exactly what the Pharisees were doing. No? Kaya nire-rebuke sila ng Panginoong Jesucristo. Now, again, Jesus did not abolish the law but affirm its permanence. Okay? Lawlessness is consistently condemned by Jesus. Pag sinabi po nating lawlessness, ito po ay yung hindi pagsunod sa Torah. Okay? So kaya laging ang sentro po dito, pag binabanggit yung law, lawlessness, ay yung Torah. No? Decrees, statutes. Yan po ay walang ibang pinapatungkulan yan, kundi yung Torah. So how can you remove the Torah? So kaya sabi ng majority, hindi na natin kailangan ng Old Testament, hindi na natin kailangan ng law ni Moses dahil tayo ay under grace na, tayo ay nasa New Testament na. Pero we call ourselves follower of Jesus, and yet mismong si Jesus Christ, hindi niya inabolish ang law. Inaffirm niya pa ito, pinagtibay niya pa ito. So sabi po basahin natin sa Matthew 5:17-19. Sabi ng Panginoong Jesucristo, do not think, kahit isipin, wag niyong iisipin, that I came to abolish the law or the prophets. Okay? So yung mga writings ng prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Okay? Dito rin po, nagkaroon ng maling interpretation doon sa to fulfill. Kumbaga parang dahil pinulfill na lahat ni Jesus Christ yon at nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, so hindi na natin kailangan yung law kasi pinulfill na ni Jesus eh. Pero hindi po yun ang ibig sabihin nun eh. Ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay kanyang sinunod yun. No? Siya mismo kanyang sinunod yun. Sabi niya, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Whoever then annuls one of the least of these commandments and teaches others to do the same shall be called least.
And dito po tayo magtatapos, Matthew 7:21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, sino lang daw po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Yun daw pong gumagawa ng kalooban ng amang nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng amang nasa langit? Yung pong isinulat ni Moses na Torah, yun ang kalooban ng Diyos. At ang gumagawa nun, ang sumusunod doon, yun ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi po dyan, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So ano po ibig sabihin ng lawlessness doon? Yung nagpa-practice ng lawlessness, ang ibig sabihin, sila yung mga hindi sumusunod doon sa Torah. Sila po yung mga mas binibigyan ng emphasis ng pagpapahalaga ang kanilang tradisyon. So, kaya kahit na nagmi-minister sila in the name of God, pero hindi nila sinusunod yung Torah, then ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, they will not enter the kingdom of heaven. So, tatalakayin po natin itong point na ito sa susunod nating pagkikita po. For the meantime, dito po muna ako magtatapos at tayo po ay magsara sa panalangin.